Okay, nandito na tayo sa round 6 ng Clan Orlick namin dito sa 3.0. At ayan, kung makikita nyo nga, wala pa nga kami talo mula round 1 hanggang round 5. Yan ang epekto. Pag lagi natin sineseryoso yung mga attack, nagamit na yung mga troops na pamalakasan. Kaya kung ayaw nyo rin matalo, subukan nyo rin yung mga troops na ginagamit ko. Para sigurado, pagkatapos ng Clan Orlick, demot yung clan. Hindi, biro lang mga idol kaya wag niyong gayahin. At ito na lang yung troops na subukan niyong gayahin. Dahil isa rin to sa may re-recommenda ko dito sa Stage 12. At ito nga ay 16 na puting bakulaw at may kasama 5 bungo na nakasakay sa tae. Tapos, 11 pirasong spells na mga paniki. At sa reinforcement naman na gagamitin natin, blim na may daladalang berdeng tiyanak. Kaya tara, ituturo ko kung paano gamitin yung ganitong troops composition. At ito na nga yung unang banat, gamit na yung 16 na puting bakulaw at 11 pirasong spell na mga paniki. Bali ang muna natin gagawin, lapagan lang muna natin ang puting bakulaw yung mga wizard tower. Tapos pwede na natin ilapag yung 11 pirasong spell na mga paniki. At antayin lang natin na lumapit yung mga spell na mga paniki sa ibang wizard tower. Saka natin lapagan ulit ng mga puting bakulaw. Ang strategy na to ay para matanggalan natin kaagad yung mga ibang defense na gamit ngayong 11 pirasong spell na mga paniki. At ang purpose naman ng mga puting bakulaw ay para madistract yung mga ibang defense na mabilis makalusaw sa mga paniki gaya nga ng mga wizard tower. At applicable lang yung ganitong strategy mula Stage 10 hanggang Stage 12 dahil ilan pa lang yung mga defense na pwedeng makalusaw agad sa mga paniki. Pero syempre, huwag nyo gamitin yung ganitong strategy pag nasa gitna lahat yung mga wizard tower. At kung nakaset pa sa multi yung mga IT tower, kaya applicable lang to gaya sa mga ganitong base na nasa gilid na yung mga wizard tower tapos yung mga IT ay nakaset sa single. Kaya ayan, kung makikita nyo nga, halos ubos na kaagad yung mga defense. At dito napapasok yung reinforcement na blim na may daladalang berdeng tiyanak para dito sa may town hall. At para naman sa bantay, gaya nga nitong berdeng butiki, pwede natin gamitin si Topakin. Suportahan nyo lang ng ilang pirasong puting bakulaw si Topakin. At syempre, isama nyo na sa kanya si Abnoy BK. Kaso may iwan pa talaga ng ilang pirasong mga defense na hindi kayang tanggalin lahat ng mga spell na mga paniki. Kaya dito napapasok yung bulalakaw ni Tatang. Kaya dito tiningnan ko muna yung base kung saan ko pa pwede ilapag si Tatang para magamit yung bulalakaw niya. Kaya dito ko na nga nilapag si Tatang malapit sa may single IT. At hinagis ko na nga kagad yung tayo ni Tatang. Kaya ayun, tanggal kagad yung mga ibang defense. Pero syempre, hindi napasama yung single IT. Kaya nilapagan ko na ng isang bungo na nakasakay sa tae para makapasok yung mga puting bakulaw. Problema nga lang, walang damage yung mga puting bakulaw. Kaya dito napapasok yung latigo ni Tatang. Damihan nyo lang konti yung mga puting bakulaw para targetin ng latigo ni Tatang yung mga defense na pupuntahan ng mga puting bakulaw. At saka naman natin gagamitin yung mga bungo na nakasakay sa tae para makalipat palalo yung mga puting bakulaw sa kabilang compartment habang ila-ila si Tatang. At hayaan na lang natin yung Abnoy na BK kasama si Topakin na makipagsuntukan dito sa bantay na BK. Dahil ang kailangan lang natin pukusan ay itong mga puting bakulaw na kasama si Tatang. At titigan nyo lang yung mga grupo na maputing bakulaw na papalapit sa mga defense. Dahil wala na nga tayong ibang gagawin kung hindi maglapag na lang ang mga bungo na nakasakay sa tae para may pakinabang naman. At antayin na lang kung kaya ba makatrestar yung ganitong klaseng walang kwentang strategy. Dahil pati ako, nabubusit na rin dito sa mga puting bakulaw na ang bagal nga makabasag ng mga defense dito sa base ni Alish. May nalalaman pa kasing paturo-turo ng walang kwentang strategy. Mas madali naman sana i-tutorial na lang yung mga spam butiki na may kasamang clone spell at kasamang magic. Kaso mas pinili pa nga ituro itong walang kwentang strategy na gamit na tumaputing bakulaw at yung mga paniki. Kaya ayan, mamuti na lang yung mata sa kakaantay kung kailan ba matrestar itong base ni Alish na gamit na tumaputing bakulaw. At sa kakaantay ko nga, nakalimutan ko na nga may dala pala akong press kaya yun, tinapon ko na nasa gitna. Nagdala-dala pa kasi, hindi rin pala magagamit. Pero kung nasundan nyo pa rin yung mga turo ko, sige, gamitin nyo na rin yung ganitong klaseng strategy para mamuti rin yung mga mata nyo sa kakaantay kung kailan ba matrestar ng mga puting bakulaw yung defense. At ayan, sa wakas, sa 10 taon na pag-aantay, nagawa na rin matrestar, buti naman. Kaya bago pa ma-high blood, lumipat na nga ako sa isa ko pangakaw na Stage 13. At ito na nga mga idol, seryosong tutorial na nga tayo. Marami kasi ako na mabasa mga comment na gumawa naman daw ako ng tutorial. Kaya sige, simulan natin dito sa Stage 13. At ito nga yung isang troops composition na pwede ko talagang i-recommenda sa kanila. I-SS nyo na lang yung mga equipment na sinet ko sa mga hero. Kasama na yung mga troops na ginamit ko, mga spells at reinforcement. Madali lang naman matutunan to mga idol kaya sigurado na masusundan nila. At ito nga yung example, Stage 13 yung gamit ko dito pero tignan nyo yung base na babanatan ko, Stage 14 ha. Halos max na nga dahil walls na lang yung mga naiwan sa kanya. Bali ang unang step natin, tignan natin kung saan natin pwedeng gamitin yung bulalakaw ni Tatang. At dito nga sa base na to, mas pinili ko nga na targetin ng bulalakaw ni Tatang yung isang expo. Dahil kung makikita nyo nga, kasama sa matatanggal kaagad yung Clan Castle, yung Scatter Shot, Multi-Inferno Tower at possible pati yung Eagle.
Kaya ang sunod na step natin, bilangin lang natin yung mga defense na possible na tamaan ng bulalakaw ni Tatang. Kaya kailangan natin gamitan ng Imbispell. At dito nga, dahil sa 3 piraso lang yung dalaw kong Imbispell, kaya kailangan ko muna tanggalin yung mga ibang defense. Ang diskarte kasi sa paggamit ng bulalakaw ni Tatang, pumili muna kayo ng isang defense kung saan pwedeng patamaan ang bulalakaw ni Tatang na malaki yung value na makukuha. At pag may target na kayo, bilangin nyo naman yung mga ibang defense na possible na pwedeng tamaan ng bulalakaw ni Tatang. Kaya kailangan natin lagyan ng Imbispell para hindi maligaw yung bulalakaw ni Tatang. Pero minsan, hindi talaga maiwasan na maligaw yung bulalakaw ni Tatang dahil sa mga poste ng PLDC. Tapos sabayan pa ng pasmadong kamay dahil minsan hindi natin na ilalapag na maayos yung Imbispell sa mga ibang defense. Pero try and try lang until we succeed dahil kadalasan ganyan din yung nangyayari sa akin. Pero balik na muna tayo dito sa attack ko dahil hindi nga nagawang tanggalin yung eagle sa bulalakaw ni Tatang. Pero ayos lang yan kaya hinila ko na si Tatang gamit si Tupaki na Queen. At dahil sa pababa sila kaya nilapag ko na yung bahay ng aso dito sa may 9 o'clock. At dinatasan ko na yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae. Para papasok na lang yung mga Super Yeti kasama si Tatang, si Tupakin at si Abnoy. At para mas makapasok pa sila papunta sa may Singalite, kaya nilapag ko na yung pangalawang bungo na nakasakay sa tae. Kaso doon pumunta sa compartment ng Eagle kaya nilapagan ko na ulit ng pangatlo. At ayun, nabuksan na nga yung pader papunta doon sa may Singalite. Kaya ginamit ko na yung mission jump spell para mas makapasok pa sila papunta naman sa may Town Hall. Kaso pahamag na yung eagle na hindi natanggal kanina sa bulalakaw ni Tatang dahil pinuntahan pa nga ng dalawang Super Yeti. Pero ayos lang yan dahil nakalabas na rin sa bahay ng aso yung reinforcement na Super Apis. Kaya nilapagan ko na ng rage yung mga grupo dito ni Tatang. Kaya ayan, kung titignan nyo, sasaglitin na naman Super Yeti yung mga DPS na nandito malapit sa may Town Hall. Kaso sumobra ng talon yung mga Super Yeti kasama yung Abnoy. Kaya ayan, ginamit ko na yung ability niya na Earthquake Boots para mabuksan na yung pader at makapasok sila papunta sa may Town Hall. At alalayan na natin ang free spell kung kinakailangan. At dito nyo makikita kung bakit nasabi ko na isa to sa pinakamalakas na strategy sa TH13. Dahil kung mapapansin nyo, halos maubos na nga yung mga defense at buildings dito sa base ni General Alex. At hindi ko pa nga nailalapag yung hero yung bot. Pero mukhang hindi na nga kailangan dahil lumabas na nga yung Ganteng Kalbo. Kaso may mga lumabas pa na mga nakatagong tambay na tiyanak. Kaya ayan, pinang-aampas ni Ganteng Kalbo. Kaso nakatapak pa nga ng spring trap si Ganteng Kalbo. Buti na lang hindi lumipad dahil mabigat yung itlog. At ayan, kumpleto pa nga yung main troops na 4 na pirasong Super Yeti. Kaya pinagpapanala ng bantay na enemy queen para mabawasan naman. Pero ayos lang yan dahil buhay na buhay pa nga si Tupakin habang inuubos na rin ng Super Yeti at ng robot yung mga buildings na nandito sa may labas. Kaya mga idol, praktisin nyo lang kung paano manghagis ng bulalakaw ni Tatang. At sabayan nyo lang ng ganitong main troops na Super Yeti. Sigurado malaki yung chance na makaka-3-star din kayo sa mga attack. Dahil makikita nyo naman, TH13 na yung ginamit ko dito at yung hinatak ko ay TH14 na. At hindi ko na nga nagawang gamitin pa si Hero yung bot. Ay recommended ko talaga yung ganitong troops composition. Ang kailangan lang ay praktisin natin kung paano manghagis ang bulalakaw ni Tatang. Pero baka makulangan pa kayo. Kaya sige, lumipat naman ako dito sa isa ko pang account na TH14. At gaya nga sa TH13, same strategy pa rin yung ginamit ko dito. Ang pinagkaiba lang ay may dinagdag lang ako dito mga troops na daya ni Eudora. At ulitin ko lang, TH14 lang na-found yung ginamit ko dito. Pero dito ako sa TH16 umatak. Ang tanong, kakayanin pa rin ba ng ganitong strategy? Kaya panoorin natin kung paano diskarte ang gagawin. At dito nga, ipinahinga ko na muna yung bahay ng aso dahil kariton naman yung dinala ko sa reinforcement. Dahil kung makikita nyo, maganda kayang pwestuhan ang kariton doon sa may 9 o'clock. At ang sunod naman na ginawa ko dito, kailangan ko lang hagisan ng bulalakaw ni Tatang yung mismong Town Hall. Dahil possible na matanggal na kagad yung Town Hall kasama yung Eagle, yung Expo at yung Multi-Archer Tower. Ang kailangan lang ay ma-activate muna yung defense mechanism ng Town Hall para doon tatama yung bulalakaw ni Tatang. Kaya mabilis ang pasmadong kamay lang yung kailangan. Pagkalapag ng Imbispell sa mga ibang defense, kailangan gamitan na kaagad ng lindol na spell yung Town Hall para ma-activate yung defense at doon tatama yung bulalakaw ni Tatang. Pero sa TH12 at TH13, pwede na natin agad gamitan ng lindol yung Town Hall para ma-activate yung defense. Hindi kasi pareha sa TH14 hanggang TH17 na merong karpintero na pwedeng ibalik yung HP ng Town Hall. Pero sa nangyari dito sa attack ko, hindi nga tumama yung malaking pana nito Pake na Queen doon sa may Town Hall kaya ayun hindi nga natanggal. Pero buti na lang nakapasok na kaagad yung Ganteng Kalbo at siya na nga yung natanggal sa Town Hall. Bali nilapag ko na pala dito yung jump spell para makapasok yung mga Super Yeti kasama na yung 3 buang na hero. Ang kailangan na lang natin ay alalayan na lang natin ng mga spells para hindi agad malusaw yung mga Super Yeti kasama na pati yung 3 buang na hero. At para mas lalo pa sila makapasok sa kabilang compartment, saka natin gagamitin yung ability niya na BK.
Kaso lumabas pa nga dito yung mga bantay na butiki at may kasamang puting bakulaw. Kaya ayan, sinabuyan ko na ng muriatic acid. Sabay lapag kay bida-bidang hirong yombot dito sa may baba para matanggal agad yung scatter shot at yung multi-inferno tower. Habang yung gariton, nagawa na rin tanggalin yung mga ibang defense na nandun sa may 9 o'clock. At dahil sa wala ng defense dito sa may baba, kaya nilapag ko na yung dalawang Barbie para may pakinabang naman. At nilapag ko na din pati yung natitirang bungo na nakasaray sa tae para matanggal yung bahay ng kapintero. Kaya ayan, halos ubos na nga yung defense ni Cristobal. At buhay na buhay pa ngayon apat na hero. Tapos na yun palang lumabas yung reinforcement na mga super APs. Kaya kahit TH14 na yung ginamit ko dito, kayang-kaya pa rin maka-3-star gamit yung ganitong strategy sa TH16. Kaya kung dehado kayo lagi sa Clan War League, subukan nyo rin yung ganitong troops composition. Ang kailangan lang talaga, maganda-ganda yung value na makukuha ng bulalakaw ni Tatang. Kaya i-priority nyo na i-max out sa Town Hall level nyo yung bulalakaw ni Tatang. At praktisin nyo lang kung paano manghagis ng tae. Rambutan, paano kung hindi kami nakabili ng bulalakaw ni Tatang o di kaya mahina pa yung level? Kaya ito, meron pang isang paraan para dito sa mga Super Yeti. At dito nga tayo sa TH15. At dito nga, hindi tayo gagamit ng bulalakaw ni Tatang. Then si Hirong Yombot naman yung gamitin natin para matanggal yung mga ibang defense. Bali, ang gagawin lang natin, palakarin lang natin si Hirong Yombot kasama si Tatang. Kaya i-assess nyo na lang ulit yung mga sinet kong equipment at alaga dito sa mga hero. Kasama na yung mga troops at spell na sinalang ko. Ang problema nga lang dito, hindi ko nagawang i-record yung attack ko sa Clan War League. Kaya ito na lang na i-record ko yung mga attack ko sa rank battle. Kung tutuusin, mas mahirap na talaga maka 3-star sa rank battle kumpara sa Clan War League o di kaya sa Classic War. Dahil alam naman natin na 30 seconds lang na pwedeng i-scout para pagplanuhan kung paano ma-3-star in defense. At hindi nga pareha sa Classic War o Clan War League na merong 24 hours na pwede natin pagplanuhan para ma-3-star in defense. Kaya ito, subukan ko i-tutorial. Nagamit yung Yombot Charge na may kasamang main troop na Super Yeti. At dito lang ako humatak sa rank battle. Bale halos parehas lang din to sa paggamit ng bulalakaw ni Tatang o di kaya dito kay Hirong Yombot. Kailangan lang kasi natin maklear yung ibang defense gamit si Hirong Yombot. At isasama natin si Tatang na may rage gem para mabilis maka-takedown ng defense si Hirong Yombot. Pero kailangan alalayan lang natin ng every 4 seconds si Hirong Yombot ng imbispel. Yung kabayo nga ang sinet ko na alaga dito kay Hirong Yombot para mas lalo pa siyang kumunat. At nilipat ko naman yung digi kay Tatang. Mas okay talaga na isama natin si Tatang kay Hirong Yombot pag gumamit tayo ng RC Charge. Dahil mas napapabilis yung pag-takedown ni Hirong Yombot sa mga defense sa tulong ng rage gem ni Tatang. Pero kailangan alalayan talaga natin ng imbispel yung dalawang hero para hindi agad madedo. At dito nga, dahil sa naubos na yung 4 na imbispel, kaya ginamit ko na yung recall spell sa dalawang hero. At para mahila yung mga bantay na puting bakulaw, nilapag ko na dito yung hapnay na bigay sa may baba. Kaso hindi ko napansin, meron palang kasamang bantay na kaldero na may lamang tae. Kaya ayan, unti-unti na nga sinusurok si hapnay na BK. At namali pang ako dito sa paglapag ng muriatic acid na dapat doon ko nilapag sa kaldero. Pero hayaan na dahil makunat naman yan si hapnay na BK. Kaya nilapag ko na dito si Eudora, kasama na pati yung 4 na main troops sa Super Yeti. Sinama ko na pati yung mga healer para alalayan si Abnoy na wala na nga sa kalahati yung buhay dahil doon sa mga tae ng kaldero. At sabayan pa ng dalawang expo na siya nga lang yung binabanatan. At dahil sa paakit na sila, kaya nilapag ko na yung bahay ng aso dun sa may 3 o'clock. Kaso nagulat ako dahil biglang tumalikot yung Abnay na BK kasama pa pati yung dalawang Super Yeti. At hinihila pa nga pati yung mga healer. Kaya ayan, nawalan nga ng healer yung mga ibang main troops ko na nandito sa may 3 o'clock. Pero hayaan na, dahil sa Abnay ngayon si BK, kaya intindihin na lang natin. At ibinalik ko na nga dito yung Hirong Yombot na kasama si Tatang. Para sumama dito sa dalawang Super Yeti at kay Higanting Galbo. Kaya nilapagan ko na ng Johnswell para makapasok palalo yung Super Yeti papunta sa may Town Hall. Habang yung BK may pakinabang din pala yung pagiging Abnoy. Dahil nagawa niya na nga tanggalin yung mga defense na nandito sa may 9 o'clock kasama yung mga Super Yeti. At dahil sa nabasag na nga yung Town Hall kaya sinabay ko na yung ability ni Hirong Yombot at Eternal Tomb ni Tatang. Para protektado yung dalawang Super Yeti kasama na yung mga alaga ni Hirong Yombot doon sa gigabam ng Town Hall. Kaya wag mataranta pag naging Abnoy si BK dahil kayang-kaya pa rin maka 3-star gamit yung ganitong strategy. At ayun na nga mga idol, isang piraso nga lang Super Yeti yung nadedo. Kaya kung nahihirapan kayo gumamit ng bulalakaw ni Tatang, subukan nyo yung Yombot Charge na kasama si Tatang. At i-record ko nga lahat ng atafo dito sa TH15 dito sa rank battle. At iisang nga lang yung troops composition na ginamit ko. Kaya makikita nyo dito, kahit anong defense pa sa TH15, kayang-kaya maka 3-star gamit yung ganitong strategy. At ihabol ko lang pala sa equipment ito Paki na Queen.
Pag sarang battle na yumata, kailangan lagi nakaset yung malaking pana nito pakin. Dahil minsan may base na nakaset na puro naka-invis-spell. Kaya malaking bagay yung malaking pana nito pakin para ma-activate ka agad yung Invis Tower. Pero pag sa Classic War o di kaya sa Clan War Day, pag hindi naman nakaset sa Invis Tower, pwede nyo ipalit sa malaking pana yung mirror equipment nito pakin. At ang diskarte naman sa ganitong strategy, wag nyo naman ilapag kung saan lang si Irong Yombot na kasama si Tatang. Bale, ang gagawin kasi natin, gagamitin natin si Irong Yombot para matanggal yung mga ibang defense at the same time nakakapag-create ng funnel. Gaya dito sa ginawa ko. Tingnan nyo mamaya, diretso-diretso yung mga Super Yeti papunta sa may Town Hall. At ayan, napansin niyo ba yung upline na Becky kung saan pumunta? Kumaripas na lang ang takbo dun sa may taas. Pero hayaan na, dahil sa mukhang hindi naman siya kailangan dito sa may gitna. At nandito na nga sa loob yung mga Super Yeti. Kaya nilapatan ko na dito ng jump spell para mas makapasok pa sila papunta sa may Town Hall. At dinantay ko na lang dito na mabasag yung Town Hall. Sa ako naman i-timing yung paggamit ng ability ni Tatang na Eternal Tome. At ayan, kitang-kita niyo naman mga idol, sobrang dami pa nga ng mga troops at buhay na buhay pa nga yung 4 na hero. Kaya kung nahihirapan pa rin kayo maka 3-star sa Stage 15, subukan nyo lang yung ganitong strategy. Konting practice lang at kayang-kaya natin agad maka 3-star. Pasensya na pala mga idol kung hindi ko gaano binuvoice over. Naninigas na kasi yung pangako sa kakasalita. Kaya ipinahinga ko na muna yung pangako, mahirap na baka hindi ko na maisara. Pero sana panoorin pa rin nila yung mga atako dito sa rank battle. Magamit nga yung ganitong strategy. At kung hindi naman nila trade, panoorin na lang nila sa dulo at doon na lang ako babawi. At dito nga guys, kung mapapansin nyo, lagi ko talaga tinatiming yung paggamit ng ability ni Tatang na Eternal Tome pag nabasag mo yung Town Hall. Malaki kasi ang possible na damage ng gigabam ng Town Hall kasama na yung poison effect. Kaya kailangan i-timing natin palagi yung paggamit ng ability ni Tatang na Eternal Tome para protektado palagi yung mga mentors natin na Super Yeti kasama na pati yung mga alaga ni Irong Yombot. Kaya ayan, kung mapapansin nyo, wala man lang bawas sa 3 Yeti na nasa gitna. At ayun na nga mga idol, naka 3-star nga ako ulit gamit yung ganitong strategy. Sinadya ko pala i-record yung mga attack ko dito sa rank battle para maipakita po sa inyo kung gaano kalakas yung ganitong strategy. Bali tuloy-tuloy nga lang yung attack ko dito at ginagamit ko nga lang yung bigay na cake ni Supercell para sa reinforcement. At dito nga sa rank battle, klase-klase nga ng Stage 15 na defense yung mga inattack ko. At kung threat nila panoorin yung attack ko dito sa rank battle, panoorin nyo lang. Dahil sinadya ko talaga i-record to para maipakita sa kanila kung gaano kalakas yung ganitong troops composition. Pero kung hindi naman nila trip panoorin yung walang voiceover, i-forward nyo na lang sa may dulo mga idol dahil ipinahinga ko muna yung pangako, mahirap na baka hindi ko na maisara.
At ayun na nga yung huling atako sa rank battle mga idol. At ganito may naging resulta. Puro 3-star na yung nakuha ko gamit yung ganong strategy. Konting practice lang sa rank battle para makasanayan natin. At ito nga, naging top 1 pa nga ako dito sa grupo namin sa rank battle. Pero sinubukan ko lang talaga umatak sa rank battle para maipakita lang sa kanila kung gano'ng kalakas yung ganong strategy. Pero kung hindi nyo talaga trip yung mga super yete, sige, ito na lang yung subukan nyo. Mas maganda gamitin to. Kaya balik na nga tayo ulit sa Clan War League dito naman sa 2.0. At ito na nga yung troops composition na mas madaling gamitin. 150 na normal Spartan at 85 na bungo na may dalang tae. Isinagat ko na pati sa reinforcement dahil puro Spartan lang din at bungo na may dalang tae. Kaya kung hindi nyo trip yung mga super yeti, sige, ito na lang yung subukan nyo mas madaling gamitin. Siyempre, mas madali din na mga 3-star. Itim nga lang. Kaya kung mas trip nyo yung mga ganitong attack, sige, ito na lang yung pag-aralan natin. Kaya ito, matag mga abo dito sa Clan War League. At dito nga sa deepest ni CJ. At sana all naka-war si Neri. Mukhang batak nga to sa Clan War League si CJ dahil nakaipon siya ng medal sa Clan War League para makabili ng war si Neri. Kaya sige, nang dahil dyan, naagisan natin ng tae yung base ni CJ para mabinyagan. Pero mahusay dahil nilagyan niya pala ng poste ng PLDC dito sa may baba. Buti na lang, nilapagan ko muna ng Spartan bago yung Gariton na nangahagis ng tae. Kaso abot pala ng poste ng PLDC yung Gariton kaya ayun, prunis ko muna para hindi agad maubos yung HP ng Gariton. At sigurado mayroon pa mga ibang poste ng PLDC na nakatago kaya ayan, nilapagan ko pa ng mga Spartan para umahon na yung mga poste ng PLDC. At dahil sa okay na yung Gariton doon sa may baba, kaya ito, ginamitan ko na lang imbis-spell yung mga ibang defense. Sabay hagis ang bulalafo ni Tatang doon sa may imbis tower. At agad-agad ko nga ginamit yung malaking pana nito pakin papunta doon sa may tunnel kaya ayun, burado na kaagad yung tunnel ni CJ. Pero hindi pa natatapos dahil napakarami pang mga defense dito sa base ni CJ. At dahil sa paakit na si Topakin habang kinakalatkat si Tatang, kaya nilapagan ko na ng spell mga tiyanak yung single IT. Sabay lapag ng mga Spartan dun sa may taas para madistract yung mga ibang defense. At nilapag ko na rin pati yung hapnoy na BK para sumama dito kay Topakin at kay Tatang. At kaya na nga yung mga bunga na may dalang tae para mabuksan yung pader at para makapasok yung tatlong hirong buang. At dahil sa mga Spartan, sabayan pa na mga spell na mga tiyanak, hindi nga alam kung anong titirahin ng mga defense ni CJ. Pati yung mga bantay na enemy BK at enemy Queen natanda hilo-hilo na kung sino yung titirahin nila. Kaya habang busy sila dun sa may taas, nilapag ko na nga dito yung bidabidang hirong yumbot para matanggal yan na kaagad yung mga X-Ball, yung scatter shot kasama na pati yung single IT. Pero lumabas na pala yung bantay ni CJ na 30 puting bakula o kaya ayun, nagsutukan na nga sila ng BK. At si hirong yumbot, tinago ko na muna dahil nakatapak na naman ng manalaking tae. Ang malas talaga lagi nito ni hirong yumbot, lagi nakakatapag ng manalaking tae. Pero buti na lang, nagawa niya natanggalin yung mga defense na nandun sa may eagle. At ayan, lumabas na nga yung reinforcement ko na mabungo na may dalang tae. Naguunaan na nga, tumakbo papunta dun sa may pader. Kawawa naman, bigat ng bigat ata sa daladala nilang tae. Abang yung bantay na Tatang, inisa-isa nga latiguhin yung mga reinforcement ko na Spartan. Kaya magantay ka lang Tatang dahil andyan na yung hirong yumbot. At i-ready mo na yung pamada mo, sigurado puro lamog yung katawan mo dyan kay hirong yumbot. Pero may mga ibang defense pa pala, may naiwan dito sa may baba. Kaya ayan, pinadalapagan ko na ng mga Spartan. Sinama ko na lahat pati yung mga bungo na may dalang tae. Naguunahan yung mga buang papunta sa may pader. Hindi na ata kinakaya yung baho ng tae na dala-dala nila. At dahil sa mga bungo, muntik ko pa makalimutan na mayroon pa pala ako natitirang dalawang imbispel kaya ayun tinapon ko na sa gitna.
Pero sana hindi to mapanood ni CJ. Mahirap na, baka hindi makatulog. Paano ba naman ginamitan ng bunga na may talantae yung bago niyang bili na Warsenary? Teka, isinig ko na muna yung mga idol natin na nagpapa-shoutout. Kaya shoutout sa inyo mga idol. Umabot na ata sa New Zealand at Nagoya, Japan yung mga content ko. Kaya maraming salamat sa mga suporta niyo mga idol.